kapangyarihan, panalangin at misyon ni Jesus. Pag-aralan po natin ito. Ang mga pangunahing talata ay magmumula sa Marcos chapter 1 verse 29 hanggang verse 39. Ang mga salin ng Biblia na ating gagamitin, ang Bagong ang Biblia at New King James Version. Sa nakaraan po nating pag-aaral sa Marcos chapter 1 verse 21 hanggang 28, nakita natin ang isang napakahalagang katotohanan. May otoridad ang salita ni Jesus na namangha ang mga tao sa kanyang pagtuturo. Bakit namangha sa Panginoong Jesus ang mga nakapakinig sa kanya? Sapagkat nangaral si Jesus hindi gaya ng mga eskriba, kundi nagturo siya bilang may ganap na otoridad at nasaksihan ng mga tao na maging yung mga masasamang espiritu sumusunod sa utos ni Jesus. At ito po sa ating aralin ngayon, ang kasunod na pangyayaring ating aalamin, ano yung ginawa ni Jesus pagkatapos ng tagpo o kaya pagkatapos ng matagumpay na gawain iyon. Kasi kung tayo siguro yung nasa kanyang kalagayan, matapos tayong magpakita ng mahusay na pangangaral, matapos na mamangha sa atin ng mga tao, maaaring isipin nating panahon na upang lalong magpasikat. O kaya isang opportunity para samantalahin yung kasikatan at manatiling trending sa lugar kung saan hinahangaan tayo ng mga tao. Pero hindi ganoon ang Panginoong Hesus. Sa halip na unahin niya ang kasikatan, makikita natin dito sa tagpong ating pag-aaralan, siya ay nagpatuloy sa paglilingkod sa mga nangangailangan. Na sa halip po na maging prideful dahil sa mga papuring natanggap niya sa maraming tao at sa halip na magtiwala siya sa kanyang sariling kakayahan lamang, makikita natin dito na nananalangin si Jesus sa Ama. Pagpapakita ito ng kapakumbabaan at pagtitiwala sa kung sino ang nagsugo sa kanya. At sa halip na manatili siya sa lugar kung saan siya sikat o kaya marami ang naghahanap sa kanya, pinili ng Panginoong Hesus na magpatuloy sa kanyang misyon. Yung misyon po na ipangaral ang mabuting balita sa ibang mga bayan. Dito natin makikita na ang ministeryo ni Jesus hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga himala para siya ay maitanyag o kaya para siya ay hangaan, kundi ang ministeryo ni Jesus ay pinamamahalaan ng kapangyarihan ng Diyos, pinananatili ng panalangin at nakatuon o kaya nakafocus sa kanyang misyon. Ang aralin pong ito, direktang may mensaheng nakaugnay sa ating kasalukuyang kalagayan. Dahil maraming tao po gustong magkaroon ng lakas, gustong magkaroon ng tagumpay, ng impluensya, o kaya ng resulta sa ministeryo at maging resulta sa buhay. Pero, iilan lamang yung tunay na nagbibigay ng consistent na oras para manalangin at humingi ng lakas at gabay sa Diyos. Na bilang mga mananampalataya po, madalas din tayong matuksong maging abala sa maraming gawain. At kahit mananampalataya na tayo, pagkaminsan, napapabayaan natin ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Madalas din nating maging sukatan ng tagumpay yung dami ng bilang ng tao o kaya katanyagan o kasikatan. Na kapag tanyag, kapag sikat, kapag maraming followers, kapag maraming tao, patagumpay. Nasa halip na dapat ay sa katapatan sa Diyos. Sa pag-aaral po natin ngayon, sa bahagi ng sulat na ito o Ebanghelyo ayon kay Marcos, makikita nating ang Panginoong Hesus, siya ang perpektong huwaran ng isang tunay na lingkod ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ay may kapangyarihan, ngunit nanatiling madalanginin, mapanalanginin. Siya ay kinikilala ng maraming tao, ngunit hindi siya nagpapatangay sa popularity, sa kasikatan. At higit sa lahat, nanatili siyang nakatuon sa misyong ipinagkaloob sa kanya ng Ama. Habang pinag-aaralan po natin ang Marcos chapter 1 verse 29 hanggang verse 39, suriin po natin yung ating mga sarili sa pamamagitan po ng mga tanong na ito. Una, saan ba natin hinahanap ang ating lakas? Sa sarili ba? O sa tao? Or sa Diyos? Kalawa, may panahon pa ba tayo para sa panalangin? Or
masyado tayong abala sa maraming bagay. At ikatlo, ang buhay ba natin ay tunay na nakatuon sa misyong ibinigay sa atin ni Kristo? O kaya yung buhay ba natin ay nakatuon lamang sa pansariling tagumpay at mga pansariling hangarin lamang? Suriin po natin ang ating mga sarili. Sa unang punto po ng ating aralin, ang kapangyarihan ni Jesus na magpagaling. Pag-aralan po natin ang particular na tagpo sa bahagi ng sulat na ito at tingnan natin kung paano ito maaaring i-apply sa ating sitwasyon ngayon. Verse 29, pagkalabas sa sinagoga. Mula sa sinagoga na pangmaramihan yung audience, tumuloy si Jesus sa mas pribadong setup. Ang ministry ng Panginoon, hindi lang nanatili, hindi lang nasa loob ng sinagoga o church, kundi nakakarating din maging sa loob ng mga tahanan. So, pagkalabas nila sa sinagoga, saan sila nagtuloy? Pumasok sila sa bahay ni Simon at ni Andres, kasama sina Santiago at Juan. Pansinin po na kasama ni Jesus ang mga alagad. Ang bahay ni na Simon at Andres naging extension ng ministry ni Jesus. Kaya po ang pagsama o ang pagsunod kay Jesus, hindi lamang sa loob ng physical na church, kundi maging hanggang sa loob ng mga tahanan. Ano yung nadatnan nila sa bahay ni na Simon at Andres? Verse 30. At ang biyanang babae ni Simon ay nakahiga na nilalagnat. Sa panahon nilang ito, yung kalagayan na nakahiga na nilalagnat, isa na itong emergency situation. Itinuturing na nilang isang seryosong karamdaman yung lagnat sapagkat wala pa silang makabagong paggamot, wala pa silang makabagong doktor, makabagong ospital tulad ng meron tayo ngayon. So, emergency situation na ito. Ngayon, ano ang ginawa ng mga alagad? At agad nilang sinabi kay Jesus ang tungkol sa kanya. Isang direkta, isang agad na pagkilos, idinulog nila agad kay Jesus yung kalagayan ng biyanang babae ni Simon. Pagtuturo o pagpapaalala sa atin kung ganito din ba tayo kapag may problema, kanino tayo una at agad na dumudulog. Ang iba lumalapit agad sa tao o kaya umaasa sa sariling kakayahan o kaya sa mga alternatibong solusyon. Pero ang isang tunay na mananampalataya, dapat agad na dinadala ang problema kay Jesus. Madalas ang paalala sa atin ganito po. Ang pagtitiwala sa Panginoon hindi garantiya na hindi tayo makakaranas ng problema, kundi ang pagtitiwala ay pagdadala o kaya pagsasangguni ng problema kay Jesus. At minsan po sa paglapit o kaya pagdaing sa Diyos, hindi natin kailangan ang mahaba, hindi natin kailangan yung paligoy-ligoy na panalangin. Ang kailangan lamang tapat na puso sa paglapit sa Panginoon. Sa kwentong ito, ano po yung naging tugon ni Jesus? Verse 31, lumapit siya. Isang magandang larawan. Hindi lamang nagsalita si Jesus mula sa malayo, kundi lumapit siya. Ito po yung mensahe ng Ebanghelyo. He came. Ang Diyos hindi na natiling malayo sa makasalanang tao. Lumapit siya sa atin sa pamamagitan ni Kristo. At hinawakan ang babae sa kamay at siya'y ibinangon. Matapos maidulog yung kalagayan ng biyanang babae ni Simon, sa tagpong ito, si Jesus na ang kumilos. Ang pagkilos na ito dito ni Jesus, hindi pangkaraniwan sa panahon nila, sa nakasanayan nila, kung ihahambing sa atin ngayon. Yung lumapit at hinawakan yung babae. Kasi sa panahon nila, sa kultura ng panahong ito, yung paglapit at paghawak sa isang, yung itinuturing na nilang may malubhang karamdaman, hindi pangkaraniwang ginagawa yan. Pero si Jesus hindi natakot. At sa halip na siya yung mahawaan ng sakit, sa kanila po kasi, pagkaminsan yung sakit simbolo ng karumihan.
Pero sa halip na si Jesus, yung mahawaan ng sakit o kaya mahawaan ng karumihan, yung kabanalan at yung kapangyarihan ni Jesus ang naghatid o nagdala ng kagalingan. Pagtuturo po ito na yung ganitong imahe, yung ganitong tagpo, ipinapakita na concern o kaya may pakialam si Jesus sa nangangailangan. Ano yung kasunod na nangyari? Nawala ang kanyang lagnat. Ang tagpo dito, kaagad na pagkawala ng lagnat sa New King James Version, immediately. Ito po ay nagpapakita ng ganap na kapangyarihan ni Jesus. Hindi na kailangan yung gamot o kaya hindi na kailangan yung sandaling oras, no? Agad, immediately nawala yung lagnat. Hindi na nga nagsalita Sapat na ang kapangyarihan at kaagad na nawala ang lagnat. Ngayon sa atin po, hindi po pinapangako ng Panginoon na bawat karamdaman agad niyang aalisin sa buhay ng mga mananampalataya. Ngunit ipinapakita nito, tagpong ito, na hindi tayo pababayaan. Hindi tayo hahayaan ng Panginoon. At darating ang araw na sa kaharian ng Diyos, wala ng sakit, wala ng pagluha, wala ng karamdaman, wala na ang kamatayan. Makikita natin dito yung mensahe ng kaligtasan maging sa simpleng tagpong ito. Lumapit si Jesus, humawak, ibinangon ang may lagnat. Ganap po ang kapangyarihan ni Jesus, hindi lamang sa pisikal. Bagamat pisikal yung tagpo dito, pero makikita natin ang mensahe ng kaligtasan dito. Lumapit siya, hinawakan, ibinangon ang may karamdaman. Ganap ang kapangyarihan ni Jesus maging sa espiritual nating kalagayan. Kaya tayong ibangon ng Panginoong Jesus. Ngayon, ano yung bunga ng kagalingang natanggap ng babae? Sabi po dito, at siya'y naglingkod sa kanila. Ang salitang naglingkod o serve, parehong salitang ginamit ni Jesus nung sabihin niya na ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod sa Marcos chapter 10 yon. So yung biyanang babae ni Simon, naglingkod hindi bilang kabayaran kasi napagaling siya sa kanyang lagnat, sa kanyang karamdaman, kundi isa itong natural na bunga ng pagkatanggap niya ng biyaya ng kagalingan. And she served them kay Jesus at sa mga alagad. Paglilingkod bilang bunga ng pagpapagaling. Ito ang isang bunga ng yung pagkakatanggap, yung pagkakaroon ng tunay na biyaya. Ang taong tunay na hinipo o kaya taong hinawakan at ibinangon ng Panginoong Hesus, hindi lamang dapat nagiging masaya kasi gumaling o kaya naibangon, kundi nagiging handang maglingkod. Pagtuturo sa atin na may layunin po ang kagalingan at kaligtasang natamo natin. Hindi para maging feeling blessed tayo o kaya maging komportable lamang tayo, kundi maging pakinabang din tayo. Hindi lamang tayo pinagpala para sa sarili nating kapakanan, kundi pinagpapala tayo ng Panginoon para maging pagpapala din sa iba. Mga kapatid, ang tunay na biyaya ng Diyos hindi lamang nagpapagaling ng tao, kundi binabago nito ang tao para maglingkod. Pinagaling tayo, ibinangon tayo, iniligtas tayo upang maging mga lingkod. Ang tagpong ito, larawan ng ginawa ni Jesus para sa ating lahat. Tayong lahat parang mga may sakit din na walang kakayahang iligtas at ibangon yung ating sarili. Ngunit lumapit si Kristo, hinawakan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ibinangon niya tayo tungo sa bagong buhay, bagong identity, upang tayo mamuhay naman para sa Kanya, sa pagsunod sa Kanya. Matapos ang pangyayaring ito sa biyanan ni Simon, kumalat ang balita
At nang lumubog ang araw, ito yung kasunod na nangyari. Verse 32. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw. No? At evening, when the sun had set. Bakit naghintay pa ng paglubog ng araw ang mga tao? Ang tagpo po dito, nangaral si Jesus sa sinagoga araw ng Sabat. At same day, nagpunta sila sa bahay ni na Simon. Sabat. Ayon sa batas at kaugalian ng mga Hudyo, ipinagbabawal ng yung pagdadala ng may sakit o paggawa ng anumang gawain kapag araw ng Sabat. Kaya, naghintay muna sila hanggang lumubog yung araw. Kapag natapos yung Sabat, magkakaroon na sila ng kalayaan o legal na pagkilos para dalhin kay Jesus yung mga may sakit. Para pagalingin. Yung araw nila nagtatapos kapag gabi na. So, pagkalubog ng araw, pagsapit ng gabi, ang sabi dito, kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng mga demonyo. So, pagsapit ng gabi, hindi na araw ng Sabat. Pinapakita ng tagpong ito, iginalang nila yung kanilang batas at kanilang kaugalian. Pero, meron pa ring urgency. Kasi pagkalubog ng araw, pagkatapos agad ng Sabat, hindi na sila naghintay ng matagal. Sa sandaling pinayagan sila ng batas nila, ng kaugalian nila, dinala nila agad kay Jesus yung kanilang mga may sakit. At pansinin po kung paano isinalarawan yung pangyayari dito para ipakita sa atin yung napakalaking bilang ang nagpunta kay Jesus. Sa verse 33, ang buong lungsod ay nagkatipon sa may pintuan. Hindi man literal na buong lungsod na, kasi hyperbole ito hindi man literal na buong lungsod yung nagkatipon sa may pintuan ng bahay ni na Simon, pero literal itong napakaraming tao. Yan yung gustong ipakita sa atin dito. So isipin natin yung tagpo dyan. Habang lumalalim yung gabi, pagsapit ng gabi, habang lumalalim yung gabi, unti-unting napupuno yung paligid ng bahay ni na Simon. Halo-halong mga tao, karamihan mga may sakit, mga inaalihan ng demonyo, lahat umasa, lahat nakatingin kay Jesus. Ano yung ginawa ng Panginoon? At nagpagaling siya ng maraming iba't ibang may karamdaman at nagpalayas siya ng maraming demonyo. Hindi namili kung sino lamang yung karapat-dapat. Hindi na pagod tumulong, no? Maraming karamdaman pinagaling, maraming inaalihan ng demonyo ang pinagaling. Pinagaling niya ang marami. Pinalayas yung maraming demonyo. Ipinadama ni Jesus ang habag. Sa ganitong tagpo, may isang detalyeng pansinin natin yung ginawa dito ni Jesus. Sa dulo ng talata, sinasabi, hindi niya pinahintulutang magsalita ang mga demonyo sapagkat siya'y kilala nila. Bakit hindi pinagsalita ni Jesus ang mga demonyo? Kung ang sasabihin naman ng mga masasamang espiritu na to, totoong si Jesus ang banal ng Diyos. Bakit? Una, hindi kailangan ni Jesus ang patotoo ng mga demonyo. Kalawa, ayaw niya ng yung bang sensationalism, ayaw niya maging isang sideshow yung kanyang ministry. At ikatlo, ang buong paghahayag ng pagkakakilanlan ni Jesus ay mangyayari sa pamamagitan ng kamatayan sa krus at muling pagkabuhay niya. Hindi sa pamamagitan ng mga sasabihin o sasalitain ng mga demonyo. Ang malinaw na katotohanan, ang kapangyarihan ni Jesus hindi para sa pagpapakilala sa kanyang sarili lamang, kundi para sa kapakanan ng mga tao at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan yung mga kung bakit gumagawa ng mga himala o nagpapakita ng kapangyarihan ang Panginoong Yesus. Para sa kapakanan ng marami, ng mga tao, para sa kaluwalhatian ng Diyos. So mga kapatid, sa unang bahagi ng ating pag-aaral, nakita natin ang kahangahangang kapangyarihan ni Jesus. Kapangyarihang magpagaling. At ang kasunod, makikita natin na sa kabila ng pagkakaroon ng ganap na kapangyarihan at otoridad ni Jesus, naglalaan siya ng panahon upang manalangin sa Ama.
Hindi dahil kulang yung kanyang kakayahan, hindi dahil kulang yung kanyang kapangyarihan, kundi upang ipakita sa atin ang kanyang ganap na pakikipag-isa at pagsunod at pagpapasakop sa kalooban ng Ama. Sa kasunod na punto, ang panalangin ni Jesus sa Ama. Bago ang ministeryo ni Jesus sa harap ng maraming tao, may tahimik na panalangin si Jesus sa Ama. Matapos magpagaling ng maraming may sakit at magpalayas ng maraming demonyo, ang kasunod na ginawa ng Panginoon sa verse 35, ng madaling araw, habang madilim pa, habang natutulog pa yung karamihan, gising na si Jesus. Kung yung nakaraang gabi, puno ng gawain, ang dami nilang pinagkaabalahan, yung sumunod na umaga naman, nakalaan para sa panalangin. Pinapakita nito na hindi hadlang yung pagiging abala. Hindi makakahadlang yung maraming ginagawa para mawala ng panahon sa Diyos. Pagpapaalala din ito sa atin na habang lumalaki pala yung responsibility, lalo pang nagiging mahalaga ang panalangin, ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya lang mga kapatid, sa atin po, no, sa atin, sa panahon natin ngayon, para sa karamihan, kapag nagiging abala tayo sa maraming gawain, nagiging abala tayo sa maraming bagay, doon naman tayo nawawala ng oras para manalangin sa Diyos. Pero yung halimbawang ipinapakita dito sa atin ni Jesus, kabaliktaran ng ating nakakasanayan o kaya prinsipyo, habang dumarami yung gawain, dapat may nakalaan na oras para manalangin. Pagbangon ni Jesus ay lumabas siya. Nakaplano o sinadya ni Jesus yung kanyang pag-alis. Hindi siya naghintay na magkaroon ng libreng oras. Hindi siya naghintay na mapahinga yung kanyang katawan, yung bang pakiramdam niya, hindi na siya pagod, wala na siyang ibang gagawin. Nung pagbangon ni Jesus, lumabas siya. Naka-schedule. Kung nung gabi pa lang, dinudumog na sila ng mga tao, gano'n pa kaya ngayong umaga? Maraming tao yung naghihintay sa kanya, marami yung nangangailangan sa kanya, marami pang gustong magpagaling. Pero bago niya harapin ang mga tao na yon, una muna niyang hinarap, una muna niyang pinaglaanan ng oras ang Ama. At nagtungo sa ilang na lugar. Yung salitang ilang na lugar o kaya solitary place, tumutukoy sa isang tahimik, isang liblib na lugar, isang pribadong lugar. Hindi dahil ayaw ni Jesus yung mga tao, hindi dahil napapagod siya sa ministry na mga ginagawa niya, kundi dahil may mga sandaling kailangang lumayo sa ingay ng mundo. Para saan po? Para maituon yung buong atensyon sa pakikipag-ugnayan sa Ama. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, napakaraming ingay o napakaraming distraction sa paligid natin. Nandiyan yung cellphone, nakakaagaw ng ating oras para manalangin na social media, nariyan din yung trabaho natin, yung career natin, maging yung mga alalahanin natin. Na kung minsan, napakarami nating naririnig mula sa mundo. Kaya sa dami ng kaabalahan, sa dami ng naririnig natin sa mundo, nawawalan tayo ng espasyo para pakinggan ang Diyos at makipag-ugnayan sa Kanya. Dito po sa tagpong ating pinag-aaralan, si Jesus na po ito. Kung si Jesus na anak ng Diyos, naghanap ng tahimik na lugar para manalangin sa Ama, gaano pa kaya tayo? Tayo ng mga nangangailangan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. At doon ay nanalangin. Hindi sinabi ni Marcos yung laman ng panalangin, no? Hindi niya sinabi kung gaano kahaba ito o gaano katagal nag-pray si Jesus. Hindi rin sinabi yung mga eksaktong salita na binigkas dito ng Panginoon. Pero yung mahalagang makita natin dito ay yung mismong katotohanan na si Jesus ay nananalangin. Bilang anak ng Diyos, bahagi ng buhay niya ang ganap na pagtitiwala at pakikipag-ugnayan sa Ama. Mga kapatid, madaling gustuhin ang pagpapala ni Jesus, madaling gustuhin ang himala na ginawa ni Jesus. Pero minsan, nahihirapan tayong tularan yung kanyang halimbawa at disiplina sa pananalangin sa Ama. Kung gustong-gusto nating pagpalain
ng Panginoon. Kung gustong-gusto nating maranasan yung breakthrough o kaya himala mula sa Panginoon, dapat disiplinahin din natin yung ating sarili na matutunan, magustuhan din natin yung halimbawang ipinapakita dito ni Jesus ng kanyang pananalangin sa Ama. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, habang nananalangin si Jesus, hinahanap siya ng mga alagad. Dito sa verse 36, hinanap siya ni Simon at ng mga kasamahan niya. So sa pananaw ng mga alagad, kaya siya maaring hinanap, marami silang gagawin. Maraming tao yung naghihintay sa kanya. Sobrang busy sila sa kanilang ministry. Kumbaga, full load na yung schedule nila. Sa verse 37, siya'y natagpuan nila at sinabi sa kanya, hinahanap ka ng lahat. Everyone is looking for you. Ang bilis ng pangyayari, no? Sikat na si Jesus, marami nang naghahanap sa kanya, maraming sumusunod, maraming gustong lumapit, maraming gustong pagalingin sila ni Jesus. Kung susukatin sa pamantayan ng mundo, ito na yung tamang pagkakataon para manatili sa lugar na ito. No, trending siya, on demand siya. Kaya lang, hindi hinayaan ni Jesus yung popularidad, yung magdidikta ng kanyang ministry. Hindi dami ng tao, hindi kasikatan, hindi demand, kundi ano ba yung kalooban ng Ama. Mga kapatid, napakadaling maging abala, napakadaling punuin yung ating mga buong araw, no, sa mga gawain, sa trabaho, sa pag-aaral, sa ministry, sa negosyo, at iba pang mga responsibilidad. Napakadaling maging busy. Pero ipinapaalala sa atin ng Panginoon na bago ang ministeryo sa harap ng maraming tao, bago ang anumang gagawin sa pagsisimula ng araw, kailangan may tahimik na panalangin sa Ama. Ang tunay na lakas po natin hindi nasusukat, o kaya yung tunay na tagumpay natin hindi rin nasusukat sa dami ng ating mga ginagawa, kundi sa lalim ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa huling bahagi po ng ating aralin, makikita natin ang mission ni Jesus ay hindi para maitanyag ang kanyang sarili, hindi para sa kasikatan niya, hindi lamang para sa pag-please ng crowd, kundi para sa katapatan sa kalooban ng Amang Diyos. Sa kasunod na punto, ang pangunahing mission ni Jesus, ang mangaral. Sa verse 38, sinabi niya sa kanila, ang simpleng panimulang ito nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan na si Jesus po nakikipag-usap sa kanyang mga alagad. Hindi siya basta nagde-decide mag-isa, kundi ipinapaalam niya sa mga alagad kung ano ang kanyang plano. Tandaan po na hinanap siya ng mga alagad kasi marami yung naghahanap, marami yung nangangailangan kay Jesus sa lugar na ito. Pero si Jesus may ibang sagot. Hindi siya nagpa-pressure sa inaasahan sa kanya ng mga tao o hinihingi sa kanya ng mga tao. Ang kanyang desisyon hindi nakabatay sa demand ng karamihan kundi nakabatay sa kung ano ang kalooban ng Ama. Parang sinasabi dito ng mga alagad, hinahanap ka nila. Hinahanap ka ng maraming tao. Kailangan ka nila. Ikaw lang ang makakagawa ng mga ganong himala. Pero ano ang sinabi sa kanila ni Jesus? Pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan. Let us go into the next towns. Walang pagdadalawang isip. May determinasyong umalis. At hindi lang isang bayan ang pupuntahan, kundi mga karatig bayan. Mga nayon o mga bayan sa rehiyon ng Galilea. Bakit kaya alis pa si Jesus? Samantalang kung mananatili siya dito sa Capernaum, marami siyang mapapagaling, marami siyang matutulungan. Pero ang desisyon ni Jesus na umalis, nagpapakita na ang kanyang misyon, hindi lamang magpagaling ng mga sakit, hindi lamang magpalayas ng mga demonyo, kundi ang makapangaral. Kaya ang sabi po dito, upang ako'y makapangaral din naman doon. Na preach, makapagpahayag, magbalita, magproklama ng mahalagang mensahe. Pagtuturo po na si Jesus ay dumating bilang tagapagbalita ng kaharian ng Diyos. Ang kanyang mensahe, hindi para sa kanyang sarili lamang o hindi kanyang sariling lamang na mensahe, kundi ebanghelyo ng Diyos. Ang pangunahing layunin, mangaral. Hindi pala magpagaling lang.
Bakit po? Kasi po, yung physical na kagalingan, pansamantala lamang. Pero yung spiritual na kaligtasan, sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Hesus na nagmumula sa pakikinig sa kanyang pangaral, ang spiritual na kaligtasan walang hanggan. Yung katawan natin babalik sa alabok. Pag napagaling tayo ngayon, darating din yung panahon, maaaring magkasakit ulit, or yun nga, babalik sa alabok yung ating katawan. Pero yung kaluluwa, nabubuhay magpakailanman. Kaya po, yung pinakadakilang pangangailangan natin, hindi yung paggaling lamang ng ating pisikal na katawan, kundi ang pinakadakilang pangangailangan natin ay ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng pagsampalataya kay Jesus. Kaya ang pangangaral ang pangunahing misyon ni Jesus. Tayo po, bilang mga tagasunod ng Panginoon, ang ating misyon din maging tagapagbalita. Misyon na rin natin ngayon ang maging tagapagpahayag ng Ebanghelyo patungo sa maraming tao. Sinasabi nga dito ng Panginoong Hesus, sapagkat dahil dito ako'y naparito. Mayroong tatlong mahalagang katotohanan na ipinapakita ng pahayag na ito. Now, because for this purpose, I have come forth. Mula pa sa pasimula ng kanyang ministeryo, alam na niya kung bakit siya naparito. Tatlong mahalagang katotohanan. Una, si Jesus may malinaw na layunin. Sinabi niya nakasulat sa Lucas chapter 4, verse 43, sinabi niya, kailangan ko ring ipangaral ang kaharian ng Diyos sa ibang mga lungsod sapagkat dahil dito ako'y sinugo. So, malinaw sa Panginoong Hesus na meron siyang layunin, ang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, ang ipahayag ang Ebanghelyo. Kalawa, ang kanyang misyon hindi magbabago. Hindi siya nape-pressure ng kasikatan, hindi siya nadidistract ng mga demand ng tao. Si Jesus na natiling nakafocus, nakatuon sa kanyang layunin. Ang kanyang focus ay masunod kung ano ang kalooban ng Ama. At ikatlo, ang kanyang misyon hindi tungkol sa kanyang sarili. Si Jesus ay naparito hindi upang magpasikat, hindi nga para paglingkuran o magpahanga ng tao, kundi siya ay naparito upang maglingkod at magbigay ng kanyang buhay. Ang kanyang kapangyarihan hindi para sa kanyang sariling kapakanan, kundi para sa kapakanan ng mga tao at para sa kaluwalhatian ng Diyos. At matapos nga pong sabihin ni Jesus ang kanyang plano na lilipat siya sa karatigbayan, isinagawa na niya ito. Verse 39, at nagpunta siya sa buong Galilea, throughout all Galilee. Ang ministeryo ni Jesus hindi limitado sa iisang bayan o iilang grupo ng tao lamang. Ang Ebanghelyo po para sa marami. At makikita din natin dito yung puso o concern ng Panginoon. Hindi niya hinintay na ang mga tao lumapit sa Kanya. Siya mismo ang lumapit o siya mismo ang nagpunta sa mga tao. Ito ang larawan ng misyon ng Diyos. Ang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Magandang paalala din ito para sa atin na bilang mga mananampalataya at kabilang po sa isang iglesia na tayo ay tinawag din upang maghatid ng mabuting balita saan man tayo dalhin ng Panginoon. Sa loob ng ating tahanan, ihatid natin ang mabuting balita sa ating workplace, sa ating mga kaeskwela, sa community na kinabibilangan natin, maging sa internet po at social media. Ihatid po natin ang mabuting balita sa maraming tao. Ang Ebanghelyo po, hindi dapat manatili sa atin lamang, sa sarili lang natin. Ito ay dapat maiparating, mai-share, maibahagi sa iba. Na nangangaral sa kanilang mga sinagoga. Pansinin natin muli yung inuna dito ni Marcos. Hindi iniwan ni Jesus yung pangangaral para magpagaling. Sa halip, magkasama niyang ginawa yung dalawa. Pero yung pangangaral pa rin yung sentro ng kanyang misyon. Ang binigyang diin dito, nangangaral. Pinapaalala sa atin na ang sentro ng ministeryo ni Kristo, pagpapahayag ng salita ng Diyos, preaching.
ang mga himala nagpapatunay lamang sa kanyang taglay na kapangyarihan at pagkakakilanlan. Pero yung pangangaral, yun yung naghahayag ng daan ng kaligtasan. Kaya naman po sa atin, hindi dapat natin guguluhin o hindi natin dapat pagbabalik na rin yung order o sentro ng ministeryo. Ang pinakamalaking pangangailangan ng tao, hindi lamang kagalingan ng katawan at pagkatamo ng mga material na bagay, kundi kaligtasan ng kaluluwa. Kaya ito yung pangunahin, pangangaral. Kasunod, dito sa tagpo, partikular na tagpo ng pangyayari sa Panginoong Hesus at nagpapalayas ng mga demonyo. Partikular sa pagsisimula ng ministeryo ng Panginoon, ganito yung tagpo. Habang ipinapangaral ni Hesus ang kaharian ng Diyos, kasabay ding ipinapakita ang kanyang otoridad laban sa mga spiritual na kasamaan. Pagpapakita na hindi hiwala yung kanyang mensahe sa kanyang kapangyarihan, hindi hiwala yung pangangaral niya sa taglay niyang kapangyarihan. Ang paghari ng Diyos nangangahulugan ng pagkatalo ng kapangyarihan ng kasamaan. Ang ganitong tagpo, nagpapatunay po na si Jesus ay hindi lamang isang guro, hindi lamang siya isang manggagamot, hindi lamang siya isang propeta, kundi siya ang anak ng Diyos na may ganap na kapamahalaan at may ganap na kapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, ito rin ang ating pag-asa ngayon. Maring marami tayong kinakaharap na laban. May mga problema tayong tila napakalaki, napakabigat. May mga tukso tayo at spiritual na pakikipaglaban na kinakaharap. Tandaan po natin, ang lahat nasa ilalim ng kapangyarihan at kapamahalaan ng Panginoong ating pinaglilingkuran. So, isuko natin sa Kanya ang lahat. Walang kapangyarihan ng kadiliman na makakapagtagumpay laban sa authority ni Kristo na Panginoong ating pinaglilingkuran. Sa pagtatapos ng bahaging ito ng Marcos chapter 1 verse 29 hanggang verse 39, malinaw ang ipinapakita dito tungkol kay Jesus. May kapangyarihan siyang magpagaling, nananalangin siya sa Ama, at nananatili siyang nakatuon sa kanyang pangunahing misyon. Anong misyon po? Ang ipangaral ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Ngayon, ang tanong sa ating lahat, tulad ba tayo ni Jesus? Tinawag tayong mamuhay tulad ni Jesus. Umaasa sa Ama, nagpapahayag ng salita ng Diyos at ginagamit ang ating buhay para sa misyon at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, pagkatapos nating pag-aralan ang Marcos chapter 1 verse 29 hanggang 39, nakita natin yung tatlong haligi ng ministeryo ni Jesus. Una, kapangyarihan. Si Jesus po may ganap na kapangyarihan. Nagpapagaling ng may sakit, nagpapalayas ng demonyo. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi para sa kanyang sariling kapakanan, kundi para sa kapakanan ng mga tao at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung kapangyarihang ito ay hindi nagpapakita ng pagmamataas ni Kristo, kundi nagpapakita ng pakikiramay niya sa mga nangangailangan. Yan yung unang haligi ng ministeryo ni Jesus. Kalawa, panalangin. Sa kabila ng kanyang pagkakaroon o taglay na ganap na kapangyarihan, si Jesus ay naglaan ng panahon para manalangin sa Ama. Pinakita niya na ang tunay na lakas hindi nagmumula sa kanyang sarili, kundi hindi nagmumula sa sarili lamang, kundi sa pakikipag-isa sa Diyos. Ang pananalangin po, hindi yan kahinaan. Kaya paglaanan natin yan ng panahon. Dahil ang pananalangin, kalakasan yan na umaasa tayo sa Diyos. Katlo, misyon. Hindi nagpadaig si Jesus sa kasikatan, hindi nagpadaig sa kaabalahan. Hindi siya nanatili sa lugar kung saan siya kinikilala, kundi siya ay nagpatuloy sa kanyang misyon, ang ipangaral ang ebanghelyo patungo sa iba pang mga bayan.
Ang kanyang buhay ay meron pong malinaw na layunin, ang gawin ang kalooban ng Ama. Ngayon, ang hamon sa ating lahat. Saan mo hinahanap ang iyong kapangyarihan? Sa iyong sarili ba? Sa iyong kakayahan ba? O sa Panginoon? Tandaan po natin, ang kapangyarihan ni Jesus available sa bawat sumasampalataya. Kalawang hamon at aplikasyon, may panahon ka ba para sa panalangin? Kung si Jesus, nakita natin, naglalaan ng oras para manalangin sa Ama, gaano pa kaya tayo? Huwag mo pong hayaan na nakawin ng ingay ng mundo at kaabalahan ang iyong panahon o oras para sa Diyos. At ikatlo, ang iyong buhay ba ay may malinaw na misyon? Alam mo ba kung bakit ka naririto? Kung bakit nasayo ang mga bagay na meron ka at wala pa sa'yo ang mga wala pa? Alam mo ba kung bakit ka naririto? Ang iyong buhay hindi aksidente. May layunin ang Diyos para sa'yo. Hanapin mo po. Tuklasin mo po. Alamin mo po ang kanyang kalooban at gawin mo ito, sundin mo ito ng may katapatan at kapakumbabaan. Kung mapapansin natin, lahat ng ito, itong hamon at aplikasyon sa atin, nakapattern kay Jesus. Christ-likeness. Tandaan natin ito. Tayo ay tinawag upang tumulad kay Jesus. Mamuhay tayo ng may kapangyarihan at kagalingang nagmumula sa Diyos. Manalangin ng may pagtitiwala sa Ama at maging tapat sa misyong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Nawa ay meron tayong natutunan at mas nahikaya tayong manampalataya, sumunod at maglingkod sa Panginoon. Maraming salamat sa inyong pagsama, pakikinig at pakikibahagi mga kapatid. Tayo po ay muling manalangin.